Umikot ang paningin ko sa lakas ng sampal. Napahawak ako sa namamanhid kong pisngi. Lasang dugo ang labi ko. Pag-angat ko ng tingin, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nakita ko ang sarili kong inosenteng sekretary na nakapamewang sa gitna ng sarili kong mansyon sa Alabang. At ang mas malala, nakapalupot ang kabilang braso niya sa bewang ng lalaking pinakamamahal at pinagkakatiwalaan ko. Ang lalaking pakakasalan ko sana na nakatayo lang doon at nakangisi na parang demonyo. Masyado kang feeling maganda at matalino, Brenda. Malamig na sabi ng sekretary ko habang humihigop ng wine na galing sa mismong cellar ko. Salamat sa mansyon at sa bilyon mo. Pero ako talagang mahal niya mula pa noon. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko bago ko pa ipakain sa mga aso yung mukha mo. Dear Miss Jake, tawagin mo na lang akong Brenda. 38 years old. At ako ang nag-iisang CEO at founder ng isa sa pinakamalaking beauty and cosmetics empire dito sa Pilipinas. Miss Jake, kung titingnan mo ang buhay ko sa social media at sa mga business magazine covers o sa mga high society events na dinadaluhan ko, iisipin mong perpekto na ang lahat. Wala na yata akong maihihiling pa sa aspetong material. Mayroon akong fleet ng mga luxury cars, isang Porsche para sa weekends, isang Range Rover para sa mga out-of-town site visits at isang Alphard na may personal driver para sa araw-araw. Mayroon akong penthouse sa BGC na overlooking ang buong skyline ng Manila at isang napakalaking mansyon sa Alabang. Ang mga produkto ko mula sa mga whitening serums, SPF lotions, hanggang sa mga anti-aging creams ay palaging sold out sa buong bansa at nag-e-export na rin kami sa iba't ibang panig ng Asia. Bilyonarya ako, Miss Jake. Pero sa likod ng makinis kong balat, sa likod ng mga mamahalin kong designer bags at kumikinang kong mga alahas, may isang bagay na matagal na akong pinagkakaitan ng tadhana. Ang tunay na pag-ibig. Bata pa lang ako, naging workaholic na ako. Galing ako sa hirap. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na iaahon ko ang pamilya ko kahit anong mangyari. At nagawa ko naman. Pero nung yumaman ako at nakilala sa industriya, naging magnet ako ng mga linta at mga lalaking i-ghost ka kapag naubos na ang limit ng credit card mo. Lahat ng naging boyfriend ko noong late 20s at early 30s ko, puro pera lang ang habol sa akin. Yung unang ex ko, isang gym instructor na ginawa akong factory ng paggawaan ng pera para sa car collection niya at pambili ng mga mamahaling supplements. Yung pangalawa naman, isang feeling influencer na ginawa naman akong personal ATM at lihim palang ginagamit yung supplementary credit card na ibinigay ko para i-book ng first class flight pa Boracay yung kabit niya. Nalaman ko lang nung ipadala sa akin yung billing statement. Kaya pagdating ko ng edad na 37, isinumpa ko na ang mga lalaki. Sabi ko sa sarili ko, tama na. Magpapakasal na lang ako sa kumpanya ko, sa mga bank accounts ko at sa mga retinol products ko. At least, ang skincare
Hindi ako lolokohin. Maguglow pa ako. Hanggang sa nakilala ko si Dennis. Nag-cruise ang landas namin ni Dennis sa isang maliit na animal shelter sa border ng Silang Cavite, kung saan pasikreto akong nagdo-donate ng malalaking halaga as financial aid. Yun ang nag-iisang escape ko sa stress ng corporate world, ang mag-alaga ng mga inabandonang aso at pusa. Nakakap lang ako noon. Walang kahit anong makeup, nakasimpleng puting t-shirt na medyo may mansya na ng putik at kupas na maong. Walang nakakakilala sa akin doon bilang CEO. Si Dennis naman ay isa sa mga regular volunteers doon. 35 years old siya. Matangkad, medyo moreno na may napakagandang ngiti at sobrang simple ng forma. Naka-faded na t-shirt at tsinelas lang siya habang nagbubuhat ng sako-sakong dog food. Hindi niya alam kung sino ako. Ang buong akala niya, isa rin akong simpleng volunteer na naghahanap ng peace of mind. Nung una kaming mag-usap habang nagpapaligo kami ng isang napakaduming aspen na nakuha sa kalsada, napansin ko ang pagiging maalaga niya. Banayad siyang kumilos at hindi siya nandidiri sa amoy ng shelter. Tinanong niya ako habang pinupunasan niya yung aso. Ang sipag mo naman, halos every weekend nandito ka. Anong trabaho mo sa Maynila? Napangiti ako. Ayokong sabihin na ako ang may-ari ng brand na nakikita niya sa mga billboard sa EDSA. Nagbebenta lang ng mga sabon at lotion. Sagot ko. Totoo naman, di ba? Bilyunan nga lang ang halaga ng mga sabon ko. Tumango siya at ngumiti ng napakatamis. Mabuti yan. Marangal na trabaho. Ako naman, may maliit na tindahan lang sa probinsya pero madalas akong nandito kasi mas masarap kasama ang mga aso kaysa sa mga taong mapanghusga. Simula noon, naging close kami. Siya yung lalaking ipinaparamdam sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Kahit amoy basa at malansang aso pa ako at punong-puno ng putik ang kuko ko. Nililigawan niya ako sa pinakasimpleng paraan na hindi ko naranasan sa mga mayayamang negosyante na umaaligid sa akin. Wala siyang dalang bouquet ng imported roses. Sa halip, pinagluluto niya ako ng mainit na adobo at dinadala niya sa shelter sa isang lumang Tupperware. Hinahatid niya ako pauwi gamit ang lumang 1998 Toyota Corolla niya na walang aircon kaya nakabukas lang ang bintana namin habang bumibiyahe. At kapag lumalabas kami para kumain, hindi siya nagpapalibre. Siya pang nagagalit kapag sinusubukan kong maglabas ng wallet sa mga karinderya at street food stalls na kinakainan namin. Isang gabi, kumakain kami ng isaw at pares sa isang kanto sa Manila. Kukuha sana ako ng 500 pesos sa bag ko para magbayad pero mabilis niyang hinawakan ng kamay ko at ibinalik ang pera sa loob ng bag. Naglabas siya ng sarili niyang lukot na 20 at 50 pesos. Ako ang lalaki, Brenda. Ako ang magbabayad. Sabi niya habang nagpupunas ng pawis dahil sa anghang ng pares. Tiningnan niya ako sa mga mata ng seryoso. Kahit hindi ako mayaman at kahit street food lang ang kaya kong ipakain sa iyo ngayon, gusto kong iparamdam sa iyo na kaya kitang alagaan. Hindi mo kailangang maglabas ng pera kapag kasama mo ko. Miss Chick, doon ako tinamaan. Hulog na hulog ako. Parang
natunaw lahat ng yelo sa puso ko. Sa buong buhay ko at sa lahat ng naging karelasyon ko, siya lang yung lalaking hindi tumingin sa bank account ko. Minahal niya ako bilang si Brenda. Yung babaeng simpleng tumatawa habang kumakain ng isaw na may maanghang na suka. Hindi yung bilyonaryang CEO na kailangang i-impress ang buong board of directors. Paglipas ng 6 na buwan na puro tagong dates, pag-aasikaso sa animal shelter at pagpapakita niya ng purong kabutihan, sinagot ko siya. Naging kami na. At dahil boyfriend ko na siya, naisip ko na oras na para malaman niya ang buong katotohanan. Hindi ko na pwedeng itago ang totoong estado ko sa buhay. Isang araw, sinabi ko sa kanya na susunduin ko siya gamit ang sasakyan ng kumpanya para ipakita kung saan ako nagtatrabaho. Nagpadala ako ng Alphard. Pagdating niya sa BGC, dinala ko siya sa isang buong building na pag-aari ng kumpanya ko. Pag-akyat namin sa top floor, bumungad sa kanyang pangalan ko sa pinto ng executive office. Brenda Santos, CEO and founder. Pinakita ko sa kanya ang buong opisina ko, ang mga awards ko, at ipinaliwanag ko kung gaano kalaki ang negosyo ko. Pagkatapos, dinala ko siya sa mansyon ko sa Alabang. Inaasahan ko na mag-iiba ang tingin niya sa akin, na baka bigla siyang humingi ng tulong para sa maliit na tindahan niya o baka humiling siya ng sasakyan o kaya naman ay Rolex gaya ng mga ex ko. Handa na akong madisappoint at hiwalayan siya kung manghihingi siya. Pero alam mo kung anong reaksyon niya, Miss Chick? Umupo siya sa sofa ng mansyon ko at umiyak. Umiyak siya na parang bata. Natatakot ako, Brenda. Sabi niya habang nanginginig ang boses. Natatakot ako na baka iwan mo ko kasi napakaliit kong tao kumpara sa'yo. Wala akong may pagmamalaki. Hindi ko kayang bilhin yung mga gamit na nandito sa bahay mo. Baka hindi kita deserve. Baka isang araw marirealize mong mas bagay sa'yo yung mga kapwa mo mayayaman. Niyakap ko siya ng mahigpit at pinunasan ko ang luha niya. Shh! Dennis! Huwag mong isipin yan. Ikaw lang ang lalaking nagmahal sa akin ng totoo bago mo pa nalaman kung magkano ang pera ko. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Lalo ko siyang minahal dahil sa kababaang loob at insecurity niya. Pakiramdam ko, kailangan ko siyang protektahan sa mapanghusgang mundo ko. Pero dahil nga perpekto na sana ang lahat at nagpapakasaya na kami sa relasyon namin, unti-unti namang naglabasan ng mga problema ng pamilya niya. Hindi si Dennis ang direktang humihingi kundi yung mga kamag-anak niya sa probinsya na panay ang text at tawag sa kanya. Minsan, madaling araw pa. Isang gabi, naabutan ko siyang umiiyak sa balcony ng mansyon ko habang nakatingin sa malayo. Babe, anong problema? Kanina ka pa tahimik sa dinner. Tanong ko habang nakayakap sa likod niya at nakasandal ang ulo sa balikat niya. Humarap siya sa akin, namumulang mga mata. Yung bunso kong kapatid, nasa ospital. Inatake sa puso at kailangan daw ng emergency bypass operation. Wala akong malapitan. Ayokong humingi sa'yo, Brenda. Kasi baka isipin mo, pera lang ang habol ko sa'yo na katulad lang ako ng mga ex mo. Kaya kong isanla yung maliit kong lupa sa probinsya at mangutang sa Bombay.
Huwag mo lang isiping ginagamit kita. Umiiyak niyang sabi bago niya tinakpan ang mukha niya ng 2 kamay. Miss Chick, syempre, bilang isang babaeng uhaw sa pag-ibig na gusto laging i-rescue ang lalaking mahal niya at dahil sobra-sobra naman ang pera ko sa bangko, ako na ang nag-insist. Ano ka ba, Dennis? Huwag mong isanla ang lupa mo at huwag kang mangungutang sa labas na may malaking interes. Ano pa't naging girlfriend mo ko? Hinawakan ko ang mukha niya. Ako na ang bahala. Kapatid mo yun, ano ka ba? Kaya parang pamilya ko na rin. Magpadala ka ng picture ng hospital bill bukas. Bukal sa puso kong binayaran ang 1.5 million pesos na bill ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang linggo, tumawag naman yung tita niya na nagpalaki raw sa kanya. Na-foreclose daw ang bahay sa probinsya dahil hindi nabayaran ng utang sa bangko. Iiyak-iyak na naman si Dennis. Nagsasabing maghahanap siya ng extra na trabaho para matubos yung bahay. Ako ulit ang sumagot. 1,000,000 piso. Inilipat ko agad sa account niya para siya na ang mag-ayos. Pero ito ang kinabibiliban ko kay Dennis, Miss Chick. Ang dahilan kung bakit binigay ko sa kanya ang 100% tiwala ko na walang pag-aalinlangan. May isang insidente na tumawag yung pinsan niya. Dinig na dinig ko sa speakerphone humihingi ng 500,000 pesos pampagawa sana ng negosyong hardware dahil daw nalaman nilang bilyonarya ang girlfriend ni Dennis. Nakita ko ang inis sa mukha ni Dennis. Kukunin ko na sana yung checkbook ko sa drawer ko para sulatan ng tseke yung pinsan niya nang biglang pinigilan ako ni Dennis. Kinuha niya yung blankong tseke na hawak ko at pinunit niya ito sa harap ko. Huwag mong tutulungan niyang pinsan ko na yan, Brenda. Galit na sabi ni Dennis na parang nanggigigil. Mga user yan. Nakita lang nila sa Facebook na mayaman ang girlfriend ko at lumalabas tayo sa mga fine dining. Akala nila pwede na silang manghingi. Hindi ako papayag na gatasan nila ang pinaghirapan mong pera. Hindi madaling kitain ang pera mo. Proprotektahan kita sa pamilya ko. Kahit magkagalit-galit pa kami habang buhay. Ako ang boyfriend mo. Kaya obligasyon kong itaboy ang mga lintang gusto kang gamitin. Miss Chick, naiyak ako sa tuwa nung araw na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko sa sarili ko, my God, he's the one. Pinoprotektahan niya ako mula sa sarili niyang kadugo. Siya ang knight in shining armor ng bank account at ng puso ko. Dahil sa ipinakitang katapatan at proteksyon ni Dennis, siya na ang ginawa kong unofficial na tagapagpamahala ng personal life ko. At saktong-sakto, nagkasabay-sabay ang malalaking events sa corporate life ko. Naging sobrang busy ako, Miss Chick. Maglo-launch kami ng panibagong line ng Glow Skincare sa buong Asia. Ang pinakamalaking expansion ng kumpanya ko sa loob ng 10 taon. Kailangan kong bumiyahe pa South Korea para sa formulation, sa Japan para sa packaging, at sa Singapore pabalik-balik para sa mga grand meetings kasama ang mga international venture capitalists at investors. Halos wala na akong tulog. Puro kape na lang ang dumadaloy sa ugat ko at madalas na akong nakakatulog sa mismong opisina. Para hindi ako masyadong ma-stress at bumigay ang katawan ko,
nagsuggest ang best friend at business partner ko na si Beshi Rico. Si Rico ay aking flamboyant, mataray, walang preno ang bibig pero napakagaling na creative director ng kumpanya. Siya yung tipo ng bakla na walang ibang ginawa kundi magsuot ng neon pink at lime green na suit sa opisina at laitin ng mga taong pangit ang aura at baduy manamit. Isang hapon, pumasok si Rico sa opisina ko nang walang katok. May hawak na iced Americano. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at umirap. "Te, you look like a dried up raisin. Nasaan ang diamond glow sa mukha mo? Naging diamond haggard na." Mataray na sabi ni Rico habang pinapaypayan ako gamit ang mga hawak niyang folders. "Kailangan mo ng bagong personal secretary na mag-aasikaso ng mga private accounts, bills at personal errands mo. Yung hindi taga-kumpanya para hindi mamimix ang business natin at ang personal life mo. Kailangan may tagabayad ka ng kuryente, taga-check ng mga properties mo habang nagpapakamatay ka sa trabaho." Bumuntong hininga ko. "Alam ko, Besh, naghahanap na ako pero mahirap magtiwala ngayon." Sumandal si Rico sa desk ko at tinaasan ako ng kilay. "Speaking of pagtitiwala, in fairness ha, ayokong makialam sa love life mo kasi mukha ka namang in love na in love. Pero hindi ko talaga ma-feel yung si Dennis mo. Parang may amoy squammy na ewan na nagbabalat kayong mabait at inosente. Yung mga ngiti niya parang laging nagko-compute ng pera. Mag-ingat ka dyan, bakla. Baka mamaya yung mga drama niya na saway-sawayin yung mga kamag-anak niya palabas lang. Baka siya pa ang mastermind ng lahat ng pangingikil sa'yo." Medyo nainis ako sa sinabi ni Rico. Ipinagtanggol ko ang boyfriend ko. "Masyado ka lang judgmental, Besh. Dennis is a good man. Wala na siyang ginawa kundi alagaan ako kapag umuwi ako ng pagod. Wala siyang hinihingi sa akin. Ako ang nagkukusang magbigay." Umirap lang si Rico at lumabas ng opisina. "Binalaan na kita, te. Ang amoy ng linta, kahit lagyan mo pa ng Joe Malone at patirahin sa mansyon, linta pa rin yan." Nang malaman ni Dennis na naghahanap ako ng private secretary para sa mga personal na asikasuhin ko, may inirekomenda siya. "Babe," sabi niya isang gabi habang minamasahe ang nangangawit kong balikat sa kama. "Yung kababata ko sa probinsya, si Cindy, cum laude yon sa business administration at sobrang sipag. Nag-aalaga rin ng may sakit na nanay. Wala lang mapasukan na maayos na trabaho sa Maynila kasi walang backer at PROMD. Baka gusto mong itry para sa personal errands mo? Ako na ang magagaranti ng pagkatao niya. At least mapagkakatiwalaan natin kasi kilala ko na." Nang ipatawag ko at ma-interview ko si Cindy, nagustuhan ko agad siya. Maganda, mukhang napaka-inosente, tahimik, mahinhin magsalita at napakabilis kumilos. Bigyan mo ng instruction, tapos agad, wala siyang ere. Hinar ko siya kaagad bilang private secretary na nakabase sa bahay ko. Naging maayos ang lahat nang pumasok si Cindy. Sila ni Dennis ang nag-aasikaso ng buong mansyon, ng mga personal bills ko, ng pagbabayad sa mga staff, at ng mga properties ko habang nagpapakamatay ako sa pagtatrabaho at paglipad sa iba't ibang bansa. Dahil nga panayang out of the country ko at nahihirapan akong mag-approve ng mga transfers, mag-check ng bangko at magpadala ng tulong para sa mga emergency ng pamilya ni Dennis,
gumawa ako ng isang napakalaking desisyon na tuluyang sisira sa buhay ko. Isang gabi, bago ako lumipad pa Europe para sa isang buwang business tour at press junket, kinausap ko si Dennis sa living room ng mansion ko. Nakahanda na ang mga dokumento na ipinadraft ko sa abogado ko ng palihim. "Dennis, babe," sabi ko habang hawak ang magkabilang kamay niya. "Medyo marami sa pamilya mo at sa mga malalapit mong kamag-anak ang nangangailangan ng tulong ngayon, di ba? May na-ospital na naman last week, may kailangang mag-enroll sa college. Gustong-gusto ko silang tulungan pero alam mong sobrang busy ko sa business launch natin sa Europe. Araw-araw akong nasa eroplano at meeting. I cannot monitor everything." Inilapag ko sa mesa ang mga bank documents at isang napakakapal na special power of attorney. "I trust you with my life, Dennis." Nakangiti kong sabi, punong-puno ng pag-ibig ang mga mata ko. "Ikaw na ang bahala sa lahat ng personal bank accounts ko at sa mga personal na pera at properties ko. Ibinibigay ko sa iyo ang full access at pirma habang wala ako. Ikaw na ang bahala sa kanila at bahala na rin sa pamamahay ko dahil alam ko naman na tutulungan mo lang kung sino ang dapat nating tulungan at alam kong hindi mo ako pababayaan." Nanlaki ang mga mata ni Dennis. Umiling-iling siya. Umaatras na parang ayaw tanggapin ng papel. "Naku Brenda, wag na. Ano ka ba? Grabe na yung mga itinulong mo sa amin ng pamilya ko at sa mga kamag-anak ko. Nakakahiya na ng sobra. Baka isipin ng mga tao ginagamit kita. Hindi ko pwedeng hawakan ng pera mo. Sa'yo yan." Hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan siya ng madiin. "Ano ka ba? Milyon-milyon nga ang dinodonate ko sa mga charity, animal shelters at sa mga taong hindi ko man lang kaano-ano. Yung pamilya pa kaya at mga relatives ng kaisa-isang lalaking pinakamamahal ko? Tanggapin mo na. Ituring mo na itong advanced wedding preparation natin para practice na rin kung paano natin i-manage ang pamilya natin in the future. Asikasuhin niyo ni Cindy ang lahat habang nasa Europe ako. Okay?" Matapos ang ilang pag-iyak at pag-aatubili, pumayag din si Dennis. Umiiyak pa siya nang pirmahan niya ang mga dokumento. Nagpapasalamat dahil daw sa wakas may makakaahon na sa pamilya nila at pinagkakatiwalaan ko siya. Umalis ako ng Pilipinas papuntang Paris nang may ngiti sa labi. Panatag na ang lalaking pakakasalan ko ay isang anghel na ipinadala mula sa langit para protektahan ako. Pero Miss Chick, hindi pala siya anghel. Isa siyang napakatalinong demonyo. At kasama niya ang mga kapwa niya demonyo para simutin ang buong pagkatao, dignidad at yaman ko hanggang sa huling buto. Isang buwan akong nawala, Miss Chick. Isang buwan akong umikot sa Europe, Paris, Milan, Rome, London para sa sunod-sunod na product launch namin at pakikipag-meeting sa mga international distributors. Dahil sa sobrang busy ko, paminsan-minsan lang kami nagkakausap ni Dennis via video call. Laging si Cindy ang sumasagot ng tawag kapag madaling araw. Sinasabing may inaasikaso lang daw si Dennis sa probinsya para sa mga kamag-anak niyang nagkakasakit pa rin daw. Wala akong naging duda. Ang naisip ko pa nga, napakabuti talagang tao ng mapapangasawa ko. Inaalagaan niya ang pamilya niya at inaalagaan niya ang mga properties ko. Pero nagsimulang gumuho ang mundo ko sa huling araw ko sa Paris.
Bago ako umuwi ng Pilipinas, naglakad-lakad ako sa Champs-Élysées. Pumasok ako sa isang napakasikat at eksklusibong luxury watch boutique. Bibili sana ako ng isang limited edition na relo na gawa sa pure platinum at may mga diamante na nagkakahalaga ng almost 3 million pesos. Gusto ko itong maging surprise welcome home gift kay Dennis para sa lahat ng pagod niya sa pag-aasikaso ng bahay at pagiging tapat niya sa akin. Nang ibigay ko yung Centurion Black card ko sa kahera, ngumiti pa ako at nag-iisip kung anong magiging reaksyon ni Dennis kapag sinuot ko ito sa pulso niya. Pero pagkatapos iswipe ng French na sales lady, nag-red yung machine. Tumunog ng error. "I'm sorry, madam. Your card has been declined," sabi ng sales lady. Nakataas ang isang kilay na parang nagdududa kung may pambayad ba talaga ako. Nagtaka ako. Imposible. "Try it again, please. That card has no credit limit," confident kong sagot. Sinubukan ulit. Declined. Inilabas ko ang isa ko pang platinum card mula sa ibang bangko. Declined din. Nag-umpisa na akong pagpawisan ng malamig kahit naka-aircon ang buong boutique. Inilabas ko lahat ng cards ko sa wallet. Gold, platinum, titanium, lahat, Miss Chick. As in, lahat declined. Yung tingin ng mga tao sa boutique sa akin, parang isa akong scammer na nagpapanggap na mayaman. Sa sobrang hiya ko, nagdahilan na lang ako na may problema siguro sa international server at nagmamadaling lumabas. Umakyat ang matinding kaba sa dibdib ko hanggang sa lalamunan ko. Habang naglalakad ako pabalik sa hotel, agad kong tinawagan ang branch manager ng main bank ko sa Pilipinas. Kahit madaling araw pa roon at alam kong natutulog siya. "Brenda, my God, buti tumawag ka." Nagpapanik na sagot ng manager pagkasagot pa lang ng telepono. "We've been trying to reach you for days. Nag-email kami, nag-text, pero out of reach ka at laging yung private secretary mong si Cindy ang sumasagot. Sabi niya, nasa mga confidential meetings ka raw at hindi pwedeng istorbohin." "Ano bang problema, Tess? Bakit decline lahat ng cards ko? Nag-freeze ba kayo ng account dahil nasa abroad ako?" Nanginginig kong tanong. "Brenda, anong nangyari? Lahat ng personal accounts mo, simot, walang natira. Na-transfer lahat sa iba't ibang offshore accounts sa Cayman Islands at yung iba, inilipat directly sa pangalan ni Dennis. Pati yung mga title ng personal properties mo, yung mga sasakyan at yung mansion mo sa Alabang, na i-process na ang deed of sale at transfer of ownership. Lahat yun naging legal dahil ginamit nila yung special power of attorney na pinirmahan mo. May thumb mark at pirma mo yung SPA na binigay mo kay Dennis, Brenda. Nilimas nila ang buong personal net worth mo." "Miss Chick, nabitiwan ko yung phone ko sa gitna ng kalsada sa Paris. Parang binuhusan ako ng kumukulong tubig mula ulo hanggang paa. Nanikip ang dibdib ko at hindi ako makahinga. Ang kaisa-isang lalaking pinagkakatiwalaan ko, ang lalaking pinili ko kaysa sarili kong best friend, ang lalaking iniyakan ko dahil akala ko napakabuti niya. Ninakawan ako. Ginamit ko ang huling corporate credit card na nasa bulsa ko. Nabuti na lang ay nakapangalan sa kumpanya at hindi kasama sa SPA para mag-book ng emergency first class flight pauwi sa Pilipinas nung araw ding yun. Wala akong sinabihan. Hindi ko tinawagan si Dennis o si Cindy. Buong biyahe pa uwi, nakatulala lang ako. Hindi ako umiiyak, pero parang pinupunit ang laman loob ko. Paglapag ko sa NAIA, dumiretso agad ako sa mansyon ko sa Alabang sakay ng taxi. Pagdating ko, bukas ang malaking gate.
Wala yung mga guards na dati kong binabayaran. Pagpasok ko sa main door ng mansyon ko, bumungad sa akin ang isang eksenang tuluyang dumurog sa buong pagkatao ko at nagpakulo ng dugo ko sa galit. Nakasabog ang mga mamahaling alak sa living room. Ang mga sapatos kong limited edition na iniingatan ko sa walk-in closet, nakakalat sa sahig na parang mga basahan. At sa gitna ng paborito kong Italian leather sofa, nakaupo si Dennis. Walang t-shirt, naka-boxers lang at may hawak na baso ng pinakamahal kong wine. At ang nakahiga sa dibdib niya, si Cindy. Ang inosenteng probinsyang secretary na tinulungan at hinire ko. Nakasuot pa si Cindy ng paborito kong Versace silk robe. Nagtatawanan sila ng malakas habang may nakakalat na dolyar sa lamesa. "Dennis!" Sigaw ko. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong mansyon. Gulat na gulat silang napabangon. Namutla si Dennis at nabitawan ng wine glass niya na nabasag sa sahig. Brenda, akala ko ba next week pa ang uwi mo?" Nanginig ang buong katawan ko sa tindi ng galit. Walang luha na lumabas sa mga mata ko. Purong puot lang. Lumapit ako sa kanya ng mabilis at walang babalang sinampal ko si Dennis ng buong lakas. "Hayop ka! Magnanakaw! Ninakaw mo lahat ng pera ko! Ginamit mo ko!" Sigaw ko habang dinuduro ko siya. "Pinalabas mong mabait ka? Pinalabas mong concern ka sa pamilya mo? Umiiyak-iyak ka pa sa harap ko, pero isa ka palang linta, magnanakaw." Sasampalin ko sana ulit si Dennis, pero biglang pumagitna si Cindy. Yung inosenteng probinsyana na laging nakayuko at mahinhin, biglang nag-ibang anyo. Ang sama ng tingin niya sa akin, nakataas ang kilay, at wala na yung pagiging maamo sa mukha niya. At bago pa ako makapag-react, umikot ang paningin ko sa lakas ng sampal ni Cindy. Napahawak ako sa namamanhid kong pisngi. Lasang dugo ang labi ko dahil tumama ang ngipin ko. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko siyang nakapamewang sa gitna ng sarili kong mansyon. Nakapalupot ang kabilang braso sa bewang ni Dennis na nakatayo lang doon at nakangisi na parang demonyong nagwagi. "Masyado kang feeling maganda at matalino, Brenda." Malamig at mataray na sabi ng sekretary ko habang inaayos ang buhok niya. "Salamat sa mansyon at sa bilyon mo. Napadali mo ang pangarap namin. Pero para malaman mo, ako talaga ang mahal niya mula pa noon. 5 taon na kaming magkarelasyon at magka-live-in. Nagtiis siyang amuyan at halikan ka araw-araw para makuha namin ang tiwala mo. Ginamit ka lang namin para makaahon kami sa hirap. Yung mga kamag-anak na inoperahan sa puso, yung bahay na na-foreclose sa probinsya, lahat yon gawa-gawa lang namin para mapiga namin yung yaman mo. Kami lang din yung mga tumatawag sa telepono ni Dennis. Ngayon, dahil sa SPA mo, legal na sa amin tong bahay. Kaya lumayas ka sa pamamahay ko bago ko pa ipakain sa mga aso mong ampon yung mukha mo." Miss Chick, ang sakit. Hindi lang perang nawala sa akin, kundi yung buong tiwala ko sa mundo. Ginamit nila ang kahinaan ko. Ang gusto kong magmahal at makatulong. Pinalayas nila ako sa sarili kong bahay na pinaghirapan kong ipatayo. Wala akong dalang pera. Blocked lahat ng personal accounts ko at wala ang best friend kong si Rico dahil nasa New York siya para sa isang fashion show. Nung gabing yon, itinulak ako ng mga bagong guards nila palabas ng gate. Naglakad ako sa labas ng subdivision habang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Basang-basa ang 150,000 peso designer outfit ko.
Umiiyak ako na parang isang pulubing walang mapuntahan. Wala akong malapitan noong gabing yon dahil nahihiya ako sa mga kilala ko sa high society. Pero habang nanginginig ako sa lamig sa loob ng isang convenience store, bigla akong naisip ang isang tao. Isang babaeng tinulungan ko 5 taon nang nakakaraan nung nag-uumpisa pa lang ako at naghahanap ng mga loyal na kaibigan. Tawagin natin siyang Madam Rose. Dati siyang may-ari ng ilang malalaking negosyo pero nalugmok sa matinding utang dahil sa bisyo sa sugal sa mga underground casino. Muntik na siyang magpakamatay noon dahil hinahabol siya ng mga sindikato. Dahil suki niya ako noon sa negosyo niya at nakita ko kung paano siya magtrabaho, ako ang nagbayad ng milyon-milyong utang niya sa mga loan sharks para makapagsimula siya ulit nang walang hinihinging kapalit. Ngayon, napalago niya ulit ang pera niya, nakabawi at siya na ang isa sa pinakamalaking VIP financiers at nagmamay-ari ng chain restaurants malapit sa mga malalaking casino hotel sa Pasay. Tinawagan ko siya. Wala pang 3 minuto, dumating ang isang itim na bulletproof SUV at sinundo ako. Pagkakita sa akin ni Madam Rose na basang-basa at nanginginig, pinalot niya agad ako ng tuwalya at niyakap. "Brenda, anong ginawa nila sa'yo?" Tanong niya habang nagiinit ng kape para sa akin sa loob ng sasakyan niya. Ikinuwento ko lahat habang humahagulgol. Namula sa galit si Madam Rose. "Mga walang utang na loob na patay gutom? Tinulungan mo sila? Tinuklaw ka pa? Pero huwag kang mag-alala, Brenda. Makinig ka sa akin. Kinuha man nila ang personal mong yaman, hindi nila makukuha ang kumpanya mo. At lalong hindi nila kayang kunin ang utak mo na nagtayo ng buong imperyo mo." Doon ako natauhan. Tama siya. Personal accounts at personal properties lang ang nakuha ni na Dennis at Cindy. Ang kumpanya ko, ang Glow Cosmetics, ay nasa ilalim ng isang malaking corporation board. Hindi ito kasama sa SPA na pinirmahan ko dahil may sarili itong legal entity. Kumikita pa rin ang negosyo ko ng milyon-milyon araw-araw. May access pa ako sa corporate funds at corporate lawyers ko. Nagplano kami ni Madam Rose. Pag-uwi ni Rico galing New York, makalipas ang 2 araw, nang makita niya ako sa bahay ni Madam Rose, nagwala siya sa galit. "Gaga ka, Brenda! Sabi ko sa'yo, amoy linta yung lalaking yun eh." Tili ni Rico habang pinapalo ang sofa. "Akin na yung address ng 2 hayop na yan. Ipapasalvage ko sila sa mga bakla sa Pasay. Ipapakaladkad ko sila sa EDSA nang nakatiwarek." "Hindi, Rico," sabi ko ng malamig. Wala nang bakas ang luha sa mga mata ko. Ang natira na lang ay ang kalkuladong utak ng isang CEO. Bilyonarya ako. Hindi ako gumagante ng patago o sa pamamagitan ng pananakit na pisikal. Masyadong cheap yun. Gusto ko silang makitang gumagapang pabalik sa putik kung saan ko sila napulot, nagmamakaawa at walang-wala. Habang abala ko sa pagbawi ng kontrol sa kumpanya ko at pag-freeze ng iba pang hindi pa nila tuluyang nagagalaw na business partnerships, gumamit si Madam Rose ng mga connections niya sa underworld at sa mga elite circles. Pinamanmanan namin sina Dennis at Cindy 24/7. At alam mo ba kung ano ang nalaman namin makalipas ang ilang linggo, Miss Chick? Mga halang ang kaluluwa. Sugarol pala silang 2. Dahil biglang nagkaroon ng napakalaking pera, almost 500 million pesos na cash na ninakaw nila sa akin, at dahil feeling old rich na sila, araw-araw silang nasa VIP rooms ng iba't ibang high-end casino hotels sa Manila.
Nagpapakalunod sila sa baccarat, roulette at slot machines. Nagpapakalunod sila sa alak, nagpapakain ng mga hangers-on at nagyayabang. Ang hindi nila alam, sa mundo ng kasino, kapag hindi ka sanay humawak ng malaking pera, mas mabilis maubos ang milyon kaysa sa pagpatak ng ulan. At ang paborito nilang tambayan na kasino? Doon umiikot ang swerte ko. Connected pala kay Madam Rose ang mga nagpapatakbo doon. Isa siya sa mga main VIP financiers ng lugar. Sinabi ni Madam Rose sa mga dealers at mga kasamahan niyang financiers na huwag silang pigilan. Let them bleed, sabi niya. Kapag naubusan ng cash, pautangin niyo ng may malaking interes. Tanggapin niyo lahat ng kolateral. Dahil sa sobrang pagka-addict sa sugal at kagustuhang magmukhang bilyonaryo araw-araw, sa loob lang ng 8 buwan, naubos ang halos kalahating bilyon na ninakaw nila sa akin. Nagsimula silang matalo ng matalo. Para makabawi, nagsimula silang magbenta ng mga sasakyan ko ng palugi. Yung Porsche at Range Rover ko, ibinenta nila sa kalahating halaga. Tapos, ibinenta nila yung mga alahas at designer bags hanggang sa tuluyan silang nabaon sa utang sa mga casino financiers dahil sa laki ng interes na ipinataw sa kanila. Isang araw, tinawagan ako ni Madam Rose habang nasa isang board meeting ako. Brenda, nandito na tayo sa endgame. Natatawang sabi ni Madam Rose sa kabilang linya. Nag-loan sina Dennis at Cindy ng 200 million pesos sa mga kasamahan ko kagabi para itaya sa baccarat, hoping na makakabawi sila. At alam mo kung ano ang ginamit nilang kolateral para ma-approve agad yung loan? Ang mansyon mo sa Alabang. Ang titulo na pinangalan nila sa sarili nila. At dahil malas talaga ang magnanakaw, natalo ulit sila kagabi. Simot. Hindi na nila mababayaran ng utang. Ifo-foreclose na ang mansyon bukas na bukas din. Napangiti ako ng matamis. Tiningnan ko si Rico na nasa tabi ko at agad siyang ngumiti na mapang-asar. Bilhin mo ang buong utang nila, Rose. Ngayon din, utos ko gamit ang malamig kong boses bilang CEO. Gamitin mo ang Diamond Glow Corporation bilang backer. Ako ang magbabayad ng lahat ng utang nila para sa akin matransfer ang kolateral at ang karapatan na i-evict sila. With pleasure, my dear bilyonarya. Sagot niya. Nabawi ko ang mansyon ko legally. Hindi na sa personal na pangalan ko kundi sa pangalan ng kumpanya ko para hindi na nila pwedeng galawin kailanman. At bilang pagdiriwang, naghanda ako ng isang grand welcome party para sa kanila. Gabi noon, umuulan ng malakas. Kumukulog pa. Eksaktong-eksakto sa panahon nung pinalayas nila ako at naglakad ako sa labas ng subdivision. Pauwi na sana sina Dennis at Cindy galing kasino sakay ng isang inarkilang Grab dahil wala na silang sasakyan. Parehong talo, parehong lasing, parehong mukhang basahan sa pagod at parehong walang alam na wala na silang babalikan bahay. Nang mag-drive sila papunta sa malaking gate ng mansion, hinarang sila ng 5 malalaking bodyguards na naka-uniforme ng itim at may mga barel. Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Buksan niyo ang gate! Bahay ko to! Bakit nakasara? Sigaw ni Dennis habang bumababa ng sasakyan basang-basa sa ulan. Bumaba rin si Cindy. Galit na galit at nag-iinarte pa rin. Hindi niyo ba kilala kung sino kami? Kukunin ko ang mga trabaho niyo. Mga bobo, papasukin niyo kami. Bumukas ang malaking gate pero hindi para papasukin sila. Lumabas ako. May hawak na malaking itim na payong.
Nakasuot ako ng isang red designer power suit na lalong nagpalutang sa kapangyarihan at yaman ko. Kumikinang ang mga diamante ko sa leeg. Sa likod ko, nakatayo si Beshi Rico na nakapamewang, nakasuot ng neon green na raincoat. At sa tabi ko, nakaparada ang 3 police cars at nakatayo ang ilang mga pulis na may dalang warrant of arrest. Nanlaki ang mga mata ni na Cindy at Dennis. Parang nakakita sila ng multong bumangon mula sa sementeryo. Napaatras sila pareho. Ngumiti ako. Yung ngiting hindi umaabot sa mata. Welcome home, Dennis. O teka, mali pala. Goodbye, Dennis. Tiningnan ko si Cindy na namumutla na ng husto at nanginginig ang mga labi. Hindi makapagsalita. Oh, Cindy. Ang ganda ng damit mo. Dior ba yan? Sayang, hindi yan pwede sa city jail. Magpapalit ka ng orange mamaya. Bagay pa naman sa complexion mo. Anong ibig sabihin ito? Sigaw ni Dennis. Sinusubukang magtapang-tapangan. Bahay namin to. May titulo kami nito. Correction, mga hampas lupa. Mataray at malakas na singit ni Rico habang pinapaypayan ang sarili niya kahit umuulan. Bahay niya ulit to. Nabangkarote kayo sa sugal, isinangla niyo yung bahay sa financier na kaibigan ni Brenda. At binili ng kumpanya ni Brenda ang buong utang nyo kasama ang collateral. Kaya, technically and legally, evicted na kayo. Mga magnanakaw na feeling rich? Bukod sa eviction, kinasuhan ko sila ng syndicated estafa at qualified theft. Ginamit ko ang mga ebidensya ng illegal bank transfers, forged signatures sa ilang secondary documents at mga testimonya mula sa mga bangko na nakuha ng mga corporate lawyers ko habang abala sila sa pagsusugal. Hindi na sana sila pinapapasok ng mga guards pero nagwala si Dennis. Umiyak siya. Sinubukan niyang lumusot sa mga pulis at lumapit sa akin. Lumuhod siya sa putikan sa mismong harap ko. Brenda, parang awa mo na. Mahal kita. Patawarin mo ko. Nagkamali lang ako. Na-brainwash lang ako ni Cindy. Siya nagplanong lahat ng ito. Tulungan mo ko. Babawiin ko lahat ng ninakaw ko. Magtratrabaho ako para sa'yo. Umiiyak na sigaw ni Dennis habang pinuposa siya ng mga pulis. Pilit tinuturo si Cindy na ngayon ay humahagulgol na rin. Miss Chick, tiningnan ko siya ng malamig mula ulo hanggang paa. Wala na akong nararamdaman kahit konting awa. Huwag mo kong alukin ng pagmamahal mo, Dennis. Nabili ko na yan dati. At alam mo ba, ang cheap ng quality. Hindi worth it ng bilyon ko. Malamig kong sagot. Tumingin ako sa mga otoridad. Pulis, ilayo nyo sa paningin ko ang mga basurang ito. Nagdudumi sila sa driveway ko. Pinanood ko silang sakay sa police car habang nag-iiyakan, nagsisigawan at nagsisisihan silang dalawa. Nakulong sila ng walang bail dahil sa laki ng halagang sangkot. Nabawi ko ang yaman ko, ang bahay ko at dahil sa nangyari, mas naging matapang ako at lalong lumago ang negosyo ko. Pero Miss Chick, ito ang dahilan kung bakit ako sumulat sa iyo. Kahit nasa kulungan na sila, kahit naghihirap na sila ngayon, at kahit hawak ko na uli ang buong imperyo ko at mas yumaman pa ako, may isang malaking bagay na hindi ko na yata mababawi kailanman. Ang kakayahan kong magtiwala. Dati, naghahanap ako ng pag-ibig. Bukas ang puso ko sa lahat. Ngayon, tuwing may lalaking lumalapit sa akin, kahit gaano pa kabait, kahit
anong propesyon o kahit gaano kasimple, nakikita ko si Dennis. Iniisip ko agad kung kailan niya ako pagnanakawan. Iniisip ko kung kailan siya magsisinungaling para kunin ang pinaghihirapan ko. Kapag may nagsasabing mahal ako, ang naririnig ko ay presyo. Naging bato na ang puso ko. Pati mga kaibigan ko at mga bagong empleyado ko, palagi ko nang pinagdududahan. Miss Chick, nakuha ko ang hustisya at ang perpektong paghihiganti. Pero bakit parang ako pa rin ang talo sa huli? Bakit pakiramdam ko ako ang nakakulong sa sarili kong takot? Paano ba ulit mabuhay na hindi natatakot sa mga tao? Paano ba ulit magtiwala pagkatapos mong ibigay ang lahat, ibuka ang buong puso mo at nakawin lang ito ng mismong taong pinangakuan mo ng kinabukasan? Sana mapayuhan mo ako. Lubos na nagmamahal, ang inyong bilyonaryang kachika, Brenda. Brenda, bago tayo magsimula sa malalim na real talk, gusto muna kitang bigyan ng 1,050,000 palakpak. I-frame natin sa estudyong ito ang kwento mo dahil ikaw ang ultimate patron saint ng mga marurupok na natutong lumaban at gumante ng may class. Ganyan ang tamang pag-evict sa mga linta sa buhay. Walang sabunutan sa kalsada, idinaan sa legal, sa utak at sa matinding financial takeover. Ikaw ang nagpatunay na ang karma kapag nilagyan ng budget at CEO mindset ay mabilis pa sa 4:00. Pero naiintindihan ko ang tanong mo sa dulo ng sulat mo. Bakit kahit hawak mo na ulit ang buong imperyo mo, kahit nabawi mo na ang mansyon at kahit nakakulong na ang mga taong nanloko sa'yo nang walang bail, bakit pakiramdam mo ay ikaw pa rin ang talo? Bakit pakiramdam mo ay may malaking bahagi ng pagkatao mo ang tuluyang nananakaw at hindi na maibabalik kailanman? Kachika, pakinggan mo ako ng mabuti. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi pagkatalo, kundi isang matinding psychological trauma response. Binigay mo ang 100% tiwala mo, ang buong vulnerability mo at ginamit yon ng mismong taong pinangakuan mo ng buhay para sirain ka. Kaya ngayon, ang utak at puso mo ay natural na nagtayo ng napakataas na pader, nilagyan ng barbed wire at may kuryente pa ng libo-libong boltahe para walang makalapit. Normal lang yan. Defense mechanism yan ng sistema mo. Nag-overdrive ang survival instinct mo para siguraduhin hinding-hindi ka na ulit masasaktan, mananakawan at maluloko ng ganon katindi. Ang tawag dyan sa psychology ay pistanthrophobia o ang matinding takot at kawalan ng kakayahang magtiwala ulit sa ibang tao dahil sa past betrayal. Huwag mong isipin na talo ka, Brenda. Huwag mong ibigay sa 2 basurang yun na nasa kulungan ang kapangyarihan na sirain ang pananaw mo sa buhay at sa pag-ibig ng habang buhay. Nanalo ka. Ang nawala lang sa'yo ay ang innocence o yung pagiging masyadong inosente at mapagbigay mo pagdating sa pag-ibig. At sa totoo lang, bilang isang bilyonarya at CEO ng isang malaking cosmetics empire, hindi mo na kailangan ng inosente at bulag na pag-ibig. Ang kailangan mo ngayon ay matalino, mapanuri at protektadong pag-ibig. Kaya paano ba ulit magtiwala, Brenda? Unang hakbang, kailangan mo munang patawarin ang sarili mo. Yes, Brenda, sarili mo ang unang-unang dapat mong kausapin. Kasi deep inside, alam kong galit na galit ka sa sarili mo. Sinasabi ng utak mo tuwing gabi, ang tanga-tanga ko,
Bakit ako nagpaloko sa nagpapakain ng aso? Bakit ko pinirmahan yung SPA? Bakit hindi ako nakinig kay Beshi Rico nung una pa lang? Sinasabunutan mong sarili mo sa isip mo araw-araw. Pero kachika, pakinggan mo ito. Ang pagmamahal ng totoo at ang kagustuhang tumulong sa pamilya ng taong mahal mo ay hindi kailanman naging katangahan. Mabuti kang tao at sinamantala nila ang malambot mong puso. Ang ginawa ni na Dennis at Cindy ang masama, hindi ang pagiging mapagbigay mo. Forgive yourself for falling for a masterfully crafted scam. Naloko ka dahil nagmahal ka ng totoo at walang mali sa pagiging mabuting tao. Pangalawang hakbang, i-apply mo ang pagiging CEO mo sa personal mong buhay. Mula ngayon, wala nang blind trust. Kapag may lumapit na lalaki sa'yo, kahit gaano pa siya kasimple, kahit pakainin ka pa niya ng isaw at kwek-kwek araw-araw o iligtas niya lahat ng aso, pusa, buong animal shelter sa Cavite, huwag mong ibibigay agad ang susi ng mansyon at ng bank vault mo. Tratuhin mo ang puso mo na parang pinakamahalaga at pinaka-exclusive na product line ng Diamond Glow. May due diligence dapat. Hayaan mong patunayan niya ang sarili niya sa loob ng matagal na panahon. Kung kailangan mong i-background check yan, gawin mo. Kung gusto mong hingan ng NBI clearance, barangay clearance, credit score history, at psychological evaluation ang susunod na manliligaw mo, go! Karapatan mo yan bilang isang babaeng pinoprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pinaghihirapan. Pangatlo at pinaka-importante sa aspetong legal, huwag na huwag mong kakalimutan ang boundaries ng pera at pag-ibig. Kung dumating man ang araw na may makakapagpatibok ulit ng puso mo at umabot kayo sa usapang kasalan, do not ever shy away from a prenuptial agreement. Isang matibay, airtight at walang butas na prenup na inihanda ng pinakamagaling mong corporate lawyers. Ihiwalay mo ang corporate at personal assets mo mula sa kanya. Ang totoong lalaking nagmamahal sa iyo para sa kung sino ka at hindi para sa bilyones mo ay hindi matatakot o ma-o-offend pumirma niyan. Kapag pumalat, nag-inarte, nagdrama na kesyo, wala ka bang tiwala sa akin o bakit may kontratang pag-ibig natin babe? Abay, tawagin mo na agad ang mga bodyguards mo at ipa-evict mo siya sa buhay mo nang walang pasabi. Ang totoong pag-ibig ay nagpo-protekta, hindi nag-e-exploit. At para naman sa mga kaibigan mo, huwag mong itaboy ang mga taong naging totoo at nagstay sa'yo sa pinakamababa na point ng buhay mo. Sila Beshi Rico at Madam Rose, sila ang buhay na resibo na may mga tao pa ring totoo sa mundo at handang tumulong sa'yo nang walang inaasahang kapalit kahit basang-basa ka na sa ulan. Huwag mong hayaan ang trauma mo kay Dennis ang sumira sa mga relasyon mong subok na ng panahon. Brenda, you are 38 years old. Bata ka pa. Napakayaman mo. Makinis ang balat mo at higit sa lahat, nakatayo ka pa rin matapos kang subukang ibaon sa lupa. Take all the time you need to heal. Mag-focus ka sa negosyo mo. Mag-travel ka sa Europe nang walang inaalalang linta sa Pilipinas at i-enjoy mo ang perang pinaghirapan mo. Ang pag-ibig, kapag totoo at tama, hindi yan magnanakaw at hindi yan mangiiwan sa ere. Darating din ang lalaking hindi ma-intimidate sa yaman mo at hindi susubukang nakawin ito. Harapin mo ang mundo ng taas noo. Bago tayo tuluyang magpaalam, isang mabilis na disclaimer lang po mga kachika. Ang kwentong inyong narinig ay batay sa tunay na karanasan ng ating letter sender. Ang
ang mga pangalan, mga tao, lugar at ilang partikular na detalye ay sadyang binago upang protektahan ang kanilang privacy. Ang mga payo pong ibinabahagi ng yours truly, Miss Chick, ay base lamang sa aking personal na opinyon at life experience at hindi pamalit sa anumang professional, legal, medical o psychological advice. Kung mayroon din kayong kwentong pag-ibig na mala teleserye, nakakakilig, nakakaiyak o nakakaloka na gusto niyong i-share at hingian ng walang prenong payo, huwag nang mahiya. I-email lang ang inyong buong kwento sa MissChickVelasquez@gmail.com. Baka ang letter mo na ang susunod nating hihimayin dito. Huwag niyo rin kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating pasabog. I-share nyo na rin ito sa mga friends nyo kailangan din ng matinding real talk. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Pag-ibig ni Miss Chick, Love Letter Edition. Stay in love, stay smart. Bye mga kachika!